Anyway mga kabarya, sa video natin ito pag-uusapan natin ang ating stock update series number 2 para kay Dito CME Holdings Corporation. Ngayon ay October 11, 2021. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. Okay, unahin natin yung stock balita update para kay Dito CME Holdings Corporation from Billionario.com na itala ito September 20, 2021. Below 7 pesos. Dito headed for the doldrums as Dennis Uy plans SRO on top of FOO to bankroll Dito's massive capital needs. Ayon sa ating Billionario.com, laggard na yung paggalaw ng ating Dito CME at yung kanyang price action ay factored in na sa ating area ng 7 peso area. At ito yung kanyang naging support level area, kaya nangangailangan ito ng catalyst para sa kanyang price action. At plano ng ating founder na si Mr. Dennis Uy na mag-offer ng SRO at FOO sa ating PSE Stock Market Philippines. Itong SRO, ito yung tinatawag na Stock Rights Offering at itong FOO, ito naman yung Follow-on Offering. At plano nilang kumalap ng kapital na gagamitin sa natitirang project components ng ating Dito CME Internet System. Okay? At from Billionario.com pa rin, itong ating Dito CME Holdings Corporation is a 60-40 joint venture between Mr. Uy and China Telecom. Launched its operation in March this year and is poised to reach 3 million subscribers and 3,000 cell towers by the end of this month. Ito yung kanilang target, no? Itong magkaroon ng 3 million subscribers at 3,000 cell towers yung kanilang target dito sa internet system. At yun nga, naging laggard na yung price action ni Dito sa area ng 7 pesos kasi kailangan nilang magawa yung ibang mga components ng ating internet system para mapatunayan nilang mabilis at maganda yung serbisyo ng kanilang internet system. At yun ang magdadala sa price action ni Dito CME in the future. Kaya pang long-term period of investment ang tingin natin dito sa ating Dito CME Holdings Corporation. Okay? At silipin muna natin yung naging stock market data ng ating Dito CME Holdings Corporation. As of right now, October 11, 2021, yung kanyang last traded price ay nasa 7 pesos and 51 centavos yung kanyang naging price action. At yung kanyang present na market capitalization nasa 104.42 billion pesos. At mamaya titingnan natin yung chart ni Dito at i-analyze yung kanyang naging chart action sa ating naging trading day. Okay? At i-discuss muna natin yung naging market trading record ng ating Dito CME Holdings Corporation from our wallet investor. Aalamin natin yung Dito share price prediction chart ng ating wallet investor. I-check natin. As of right now, at ayon sa chart ng ating walletinvestor.com, nasa bearish momentum yung ating Dito CME Holdings Corporation.
Right now, inuulit natin dito sa kanilang bearish and bullish indicator, ang ating dito si CME Holdings Corporation ay nasa bearish momentum. Pero ayon sa ating mga stock market expert, kung long-term investment projection yung tinitingnan mo sa isang stock, mas magandang maglagay ka ng investment kung nasa bearish stage ito sa kanyang bottom support, lalo na kung napag-aralan mo yung strong fundamentals at yung company project vision nito. At ang sabi nga ng ating stock market expert na si Warren Buffett, buy total garbage when there is a blood in the street. Ibig sabihin, ang buying zone signal ng ating mga long-term investor ay nasa bearish momentum kasi itong portion na ito yung madugong part. At ang isang sinabi pa ni Warren Buffett, be greedy when others are fearful. Ibig sabihin, dito sa ating bearish momentum, nagkakatakotang bumili yung ating mga investor, pero ang ating mga long-term investor, ito naman yung buying zone signal nila, itong ating madugong portion, kasi yan yung nagkakaroon ng fearful yung mga tao na bumili. Pero kung nasa part na siya ng bullish momentum, ito naman yung buying zone signal ng ating mga day trader, kasi dito sila sumasabay sa fluctuation, sa pag-akyat ng price action ng isang stock, kasi buy and sell lang sila. Pero yung ating mga long-term investor, ang bilihan nila is itong bearish momentum. Dahil dito mababa na yung presyo ng isang stock o nasa depressed stage yung kanyang price action. Okay? At puntahan naman natin yung question and answer portion ng ating walletinvestor.com para kay dito CME Holdings Corporation. Okay, ito yung mga tanong na sinagot ng ating investor.com para kay dito CME Holdings Corporation. Ang unang tanong, what is dito CME Holdings stock price or share price today? Ang sagot ng ating investor.com, dito CME Holdings stock price is 7.44 pesos today. Nasa 7 peso level yung price action ni dito. Pangalawang tanong, will dito CME Holdings stock price grow, rise, or go up? Ang sagot ng ating investor.com, yes, dito stock price can go up from 7.44 pesos to 9.82 pesos in 1 year. Yan yung magiging price action ni dito sa kanilang prediction. Abot ng 9.82 pesos in 1 year. Kaya long term yung tingin natin dito sa price action ni dito CME Holdings Corporation. Sunod na tanong, is it profitable to invest in dito CME Holdings stock? Ang sagot nila, yes, long-term earning potential is plus 32% in 1 year. Yung ating investor.com mismo ang sumagot na pang long-term ito. Kasi nakalagay, yung sagot nila is the long-term earning potential is 32% in 1 year. Okay, sunod na tanong, will dito stock price fall or drop? Ang sagot ng ating investor.com, no, hindi nababaksak yung price action ni dito kasi nasa bottom support ito kung i-analyze natin yung technical analysis. Sunod na tanong, will dito CME Holdings stock price will be worth in 5 years? Year 2026. Ang sagot ng investor.com, the dito future stock price will be 18 peso area. Yan guys, no, within 5 years yung tingin nila na madodoble yung price action ni dito CME. Kasunod na tanong, will dito stock price crash? Ang sagot ng investor.com, according to our analysis, this will not happen. Yan guys, no, hindi nababaksak yung price action ni dito ng malalim. Kasi kung titingnan nga natin yung chart analysis, nagso-support ito sa level ng 7 peso area. Kaya kung long term yung titingnan ninyo, maganda itong ating stock na si dito CME Holdings Corporation kasi recommended ito para sa ating mga long term investor. Okay? At i-discuss naman natin yung naging price prediction ng ating walletinvestor.com para kay dito CME Holdings Corporation.
At makikita ninyo dito sa kanang portion, dito sa taas, yung kanilang naging bar chart. Ito yung magiging price prediction nila at ginawan nila ito ng bar chart ng October year 2022. 32% yung magiging price action nito. Sa October year 2023, magiging 60% na. At itong October year 2024, 88%. Itong October year 2025, magiging 115.7% ito. At sa October year 2026, magiging 142% yung kanilang magiging price prediction dito CME Holdings Corporation. Ito ay from walletinvestor.com. Yan, kaya nasabi nating pang long term investment yung ating dito CME Holdings Corporation, para ito sa mga long term investor natin na kayang paupuin yung kanilang investment dito CME Holdings Corporation sa loob ng 5 years, para makikita ninyo yung magiging long-term maturity price growth ng ating stock na si dito CME Holdings Corporation. At sunod nating tingnan yung detailed price projection para kay dito CME Holdings Corporation from our walletinvestor.com. Itong year 2021, merong naitala dito na November and December, no? Yung magiging price prediction nila is abot ng 8.9 peso area yung ating dito CME. I-check natin dito sa baba. Itong year 2022, meron ding record dito na from January to December. Sa December year 2022, ang price prediction nila is abot ng 10.98 peso. Sunod natin, year 2023, ang price prediction nila kay dito abot ng 12.98 pesos sa December year 2023. Sunod natin, year 2024, yung record nito sa kanilang price prediction abot ng 15 peso area sa December year 2024 from our walletinvestor.com. Itong year 2025, abot na siya ng 17 peso area. At ang panghuli na price prediction ng ating walletinvestor.com itong year 2026, at the month of October year 2026, abot ito ng 18 peso area. Yan yung naging price prediction ng ating walletinvestor.com para kay dito CME Holdings Corporation para sa kanyang magiging price action. Kaya kung naghahanap kayo ng pang long term investment na stock sa ating PSE Stock Market Philippines, pwede ninyong i-consider itong ating stock na si dito CME Holdings Corporation. Kung pang long term, no, inuulit natin, kung pang long term yung magiging period of projection ninyo sa investment nyo dito, na kaya ninyong paupuin ng long term yung ilalagay ninyong investment, magandang i-consider ninyo si dito CME at i-check ninyo yung mga fundamentals pa nito. Okay? At sunod nating tingnan itong market trading day record ni dito CME Holdings Corporation ngayong October 11, 2021. Kanina si dito ay nag-close ng 7.51 peso sa ating trading day at up ito ng 0.94%. Meron din tayong net foreign buying for the day. I-check natin yung record ni dito sa ating mga foreign investors. Ito yung kanyang history data ng ating mga foreign investors. Makikita ninyo na nagiging attractive na yung price action ni dito sa ating mga foreign investors kasi almost nagsimula siya ng green day noong October 1. October 1, meron siyang 2.16 million na net foreign buying. October 4, meron itong 2.62 million na net foreign buying. October 5, meron itong 2.38 million na net foreign buying. October 6, meron itong 7.81 million na net foreign buying. October 7, meron itong 1.19 million na net foreign buying. At last Friday, October 8,
meron itong 3.88 million na net foreign buying. At right now, October 11, Monday, nagkaroon ito ng 6.45 million na net foreign buying. Sumasalo na yung ating mga foreign investors at pinapasok na itong ating stock na si Dito CME Holdings Corporation. Kaya isang good thing ito para iangat yung magiging price action ng ating stock na si Dito. Okay, puntahan natin yung kanyang trading day chart. At ito yung naging trading day chart ni Dito CME. Makikita natin na yung kanyang latest na all-time high nandito pa rin sa area ng 19 peso area. At makikita ninyo na ito ay noong month ng February year 2021. At bumagsak yung price action ni Dito. At tuloy-tuloy na ito, no, dahil sa kanyang naging bearish momentum, no. Yan. At ngayon, laggard pa yung naging price action ni Dito kasi hindi ito nakabawi, no, sa pag-akyat sa kanyang price action dahil almost yan yung naging trend ni Dito, no. Pabaksak talaga siya. Pero nag-support na ito dito sa kanyang bottom support, no. I-plot natin yung kanyang naging bottom support. Yan yung bottom support nito. Makikita ninyo na nasa 6.58 pesos yung bottom support niya. Bilugan natin yung kung saan siya nag-bounce. Dito siya, guys, no. Nag-bounce dito noong July year 2021. At ito, nakikita ninyo na nagso-support siya dito, no. Kaya kung babaksak yung price action nito, ito yung magiging strong support niya sa level ng 6.58 pesos kasi marami siyang makikitang traded candles dito, guys, no. Ito yung naging support nito. Okay? Pero bearish pa yung momentum ni Dito kasi kung i-check natin itong kanyang mga moving average, itong ating daily moving average 200, ito yung pink line, no. Makikita ninyo na nasa taas ito. Yan yung pinakaangat, no. Dapat yan yung nasa ilalim. Pero dahil bearish yung price action ni Dito, nagsilbing resistance yan, no. Ganon din itong ating moving average 100, no. Itong daily moving average 100 natin. Ito naman yung red line. Nasa taas pa rin ito. Kailangang lumusot yung ating trading candle dyan, no, para masabi nating maging bullish na ang ating stock na si Dito CME. At i-check din natin yung kanyang MACD lines. Itong kanyang MACD lines, nakikitahan din natin ito ng improvement kasi umaakyat na yung price action ng ating blue line, no. Kumambyo ito at sinusubukan niyang umangat dito sa ating red line. Kaya yan yung babantayan natin kung kakayanin niyang iakyat yung price action niya, no. Kasi kailangan niyang makaangat dito sa above zero level. Ito yung zero level. Kailangan makita nating umakyat yung price action ni Dito na makaakyat siya dito sa above zero level area para masabi nating magiging bullish yung price action ni Dito. Okay? Alright, at yan ang ating naging stock update series number 2 para sa ating stock na si Dito CME Holdings Corporation ngayong October 11, 2021. Magkita ulit tayo sa kasunod nating video. Once again, have a great Monday ahead. Always stay safe and God bless. Hanggang sa muli.